I'm seeing someone here reunited with someone. But for some reason, iba yung nakukuha ko na energy rito. It looks like I'm picking up that word, problem. Okay? But I want to say problematic. So, maaaring may problema dito. Look at that. See? Someone here feels like nasusuffocate siya dito sa sitwasyon ni ito. Someone here could be feeling helpless about this. This is what I'm talking about. You see? Okay? Energy is really on point right now. Someone here is problematic about something. And I think it's about a relationship. But for some reason, I'm getting outside energies, no? Let's see. If this story here is related to you or you're involved dito. Let's see. Thank you so much everyone para sa inyong walang sawang pagsuporta. Thank you Archangel Michael together with the angels and spirit guides for being present here in this reading. Okay. Let's go ahead and check these messages here for ya. Oh, okay. Yeah. Okay. So let me just get straight to the point. Yeah, I think you are involved here, but I think this is someone here na involves sa'yo. Yan, no? Actually, umiikot dito, not literally your story, pero I think may kinalaman ka dito. No? May kinalaman ka dito. But before we start digging into this reading of yours, let me just greet everybody. Hi and hello there, new subscribers. Ako po si and welcome. At sa mga returning viewers, thank you so much for the warm love and support ang binibigay niyo po sa akin. So yun nga, no? Kung hindi niyo pa po knows, meron pa po tayong other channel. The link is down below sa ating description box. And yun nga mga babes, no, ito ay wala tayong gender. So, babae, lalaki, LGBT, you're all welcome here. Pwede niyo rin pong i-flip yung roles if you want. And of course, syempre, at the end of the day, you always have your free will. So, I think someone here get back into an ex. Yan. And I think this is your person here. Bumalik siya sa taong minsan ang sinugatan ng kanyang puso. Nagkaayos sila rito with the Queen of Cups energy and the Six of Cups right here. But, hindi dun umiikot yung story. Okay? It's just that I'm seeing two people right here and I think one person is your ex and the other one is yung kanyang ex. At posibleng bumalik siya sa kanyang ex kaya nagkaroon dito ng separation sa inyong dalawa. But it looks like this is something here that you do not know na mangyayari dito sa kanila. Why is that, Miss Yan? Because the Four of Coins energy is here and I'm seeing a lot of worry sa energy ng kanyang ex. Bakit naman kailangan mag-worry ng ex niya, Miss Yan? It is because I'm seeing na kung sino man tong ex niya na to, I think nagmamadali ito na magpakasal silang dalawa.
Yun yung nakikita ko dito, 'no? Eh, parang ang nakikita ng solusyon dito sa kinakaharap niyang sitwasyon is marriage, kasal, kailangan maikasal kami. Kailangan maikasal daw sila ng ex mo rito. So, parang nakikita niya rito ang solusyon is yung marriage sa sitwasyon ni ito. A lot of jealousy is lingering into this person's energy. Yung ex niya is parang napapraning, nababaliw na dito, no? So, gusto niya rito, no, na maikasal na sila. Parang, parang ang nasa isip niya, marriage is the key para magkaroon siya ng matinding hold na tightly sa yung ex-person right here. Parang nakikita niya yung marriage na solusyon dito sa problema niya, no? So, nakita ko dito na parang recently lang sila nagkabalikan, no? Pero, hindi na ganun yun. Anong ibig mo sabihin, Miss Yan? Sabihin na natin na noon nagmahalan sila kasi they are each other's ex. At ngayon, nagkabalikan sila, 'di ba? And that is the reason kung bakit kayo naghiwalay. Pero, yung pagkakabalikan nila is hindi natin mako-consider as love is sweeter the second time around. Like, hindi, no? So, nakita ko dito mga babes, no, na isang tao na lang yung as in talagang um, gustong-gusto itong ipagpatuloy. Yes, may feelings yung ex mo sa kanya. Kaya nga nakipagbalikan dun sa kanyang ex, 'di ba? Pero nakita ko dito na kung sino man tong energies na 'to, the love that they've once shared is hindi na ganun klase ng love ngayon. Yan, no? Especially if yung ex ng ex mo is yun yung naging dahilan kung bakit siya nasaktan before. So may doubt na. Hindi na talaga as in, no? Na talagang nagmamahalan pa sila. Pero yung ex niya, no? Yung ex ng person mo, yun yung talagang nagho-hold on too tightly dito sa connection na ito. Para siya ditong nagmamadali na maikasal sila nang sa ganun ay maitali na itong ex mo na ito sa kanya forever. Parang marriage yung nakikita niya rito na na sasalba or magso-solve ng problema niya, no? You know, marriage will not, eh, actually, cannot save a relationship that is falling apart. Eh? Marriage cannot solve everything. Napapagod siya dito with this Nine of Swords energy and there's this Four of Swords. Yeah, he or she keeps on giving in. Pero hindi niya nare-receive yung balik doon sa ex mo, 'no? Hindi gano'n kapuro Six of Coins energy. Kaya siya nagmamadali dito ikasal, 'no? Alam mo, kailan lang naman sila nagkabalikan, kailan kailan lang din naman sila parang, um, naging sila ulit. Pero yung isa rito, bakit siya ganyan napapraning? Kasi nararamdaman niya na anytime puwedeng makipagkalas yung ex mo sa kanya. Are you getting my point here, babe? Meaning to say, yung kasal, yung minamadali niya rito. Yung kasal, yung pupukusan niya rito, no? So I think this person here keeps on uttering or mentioning about marriage. Let's get together, let's live together, let's move in together, bumuo na tayo ng family, yan pa bang hinihintay natin? We love each other. Even though sinasabi niya yun, there's a lot of worry into this person's energy that hindi siya sigurado, hindi niya alam na baka anong oras, 'no, iwanan siya nitong ex mo na 'to. Kasi nararamdaman niya yun that the love that they are sharing right now isn't the love that they've once shared before, 'di ba? So I do see right here that even though he or she is working on this really hard Three of Coins energy, this is something here na nagiging obsession ng kanyang pag-iisip. Even though nagkabalikan sila, even though nagkaroon sila rito ng rekindle ng relationship, it's just the relationship. It's not the love.
Magkaiba yun. Pwede maging magkaing relationship ang dalawang person, pero yung love, ibang category yun. 'Di ba? Yung extent ng love, ibang category yun. Oo, siguro minsan silang nagmahalan noon, pero nagkabalikan sila. Can you really say that they are still that in love kagaya noon sa isa't isa? Hindi na. At ramdam na ramdam yun ng kanyang ex, kaya nagmamadali siya rito na maikasal sila. Hmm? Nagmamadali rin siya rito magkaroon ng anak. Yan, no? Kasi yung iba, nagmamadali na magkaroon rito ng anak sila para maitali na talaga sa kanya forever. Okay? Marriage yung nakikita niya rito na magre-resolba nito. Baka 'pag naikasal kami, mawala na yung doubts niya sa akin. Baka 'pag naikasal kami, mas makita niya yung presence ko. Baka mahalin niya ako ulit kagaya nung noon. Gano'n yung nakikita ko sa energy ng kanyang ex right here. A lot of worry into that person's energy. But marriage cannot solve everything. You cannot marry the person here if you aren't sure, 'di ba? At yun na nga yung nararamdaman nitong ex mo na ito ngayon. Like right at this very moment right here, your person right here is in this hermit mode, subconsciously. But consciously, I think this person here is talking with his ex, they're still in relationship with each other, but okay, absent ang kanyang mind, no? Yun ang nakikita ko rito sa inyong ex. So kung sino man itong energies na nakukuha ko rito ng mga ex ninyo, I think this ex of yours, may mga energy ako nakukuha rito na they're thinking to go back to you. But for others of them, yung iba-iba naman sa kanila, posibleng meron silang ibang taong nagugustuhan na. But it's not you. But I must say na meron mga energy sa inyo na gusto nilang bumalik sa inyo. Okay? So, I think this is a story right here na pinapakita sa atin, no? Na hindi talaga magwo-work ang isang relationship, lalo na kung ito ay bumuwag ng isang magandang relasyon. Meaning to say, ito kasing ex niya, no, na sumira dito sa inyong relationship kaya kayo nagkaroon ng separation. That is not something here that is good, 'di ba? Yun ay gawain ng isang person na desperado, 'di ba? Desperada. Kaya gumawa siya ng paraan para magkahiwalay kayong dalawa. And that is not something here na magandang gawin. So may karma yun, 'di ba? And it backfired. The karma did backfired here. I'm seeing marriage na hindi matutuloy, wedding is off, and I'm seeing that your ex will be coming back to you, or if not to you, they will be loving someone else. Yan, no? So, nakita tayo ng mga ganun kasi mix ang mga energies rito. Yung mga nakikita kong babalik ng mga ex inyo, may mga nakikita rin naman ako na nagmo-move forward with another person at hindi dito sa ex na binalikan niya. Recently, or kamakailan, or naging dahilan kung ba't kayo nagkahiwalay, hindi yon. Because I'm seeing that this ex of yours is no longer in love like how he or she used to with his or her ex before. Yan. So you see, hindi porkit minahal ang isang tao at naging isang maganda ang kanilang relasyon is magiging ganun lang din ulit, no? Kakulay ang kanilang pagbabalikan dito. Okay? At hindi mare-resolve ng kasal, mga babes, no? Ang sitwasyon na ganito. Kasi nararamdaman ng ex mo na hindi na ganun katindi yung love ng ex mo para sa kanya. That's why this person here is maraming worries sa kanyang energy. This person here is a lot of having this nostalgia, sadness sa kanyang energy. It is because he or she really wants to push this marriage here, to be with this ex of yours forever. Pero
ito siya, gumagawa ng mga aggressive na moves like marriage is really standing out para maitali yung person na mahal niya sa buhay niya who is your ex. But your ex, I think, is not someone here who is definitely capable of giving that marriage sa kanya. So I'm seeing a marriage being called off right here. And I'm seeing someone here moving into another direction or pauwi sa'yo. Yeah. Hindi mo pwedeng itali talaga ang isang person sa pamamagitan ng kasal. Sometimes, yung kasal yung nagiging worst na reason. Okay? Pero, desperado na siya. Kaya minamadali niya na tong kasal para maitali na sa kanya habang buhay tong ex mo na to. Pero I think, this is something here na hindi niya makukontrol. Why? Kasi out of desperation, ang ex niya rin mismo, no, ang magko-call off ng wedding because makakagawa siya rito ng mga aggressive moments na hindi niya pinag-iisipan at mga sitwasyon rito na magiging dahilan ng hindi pagkakatuloy ng kanilang pag-iisang dibdib or ng kanilang kasal. 'Di ba may mga bagay na nagagawa ang isang taong parang sobrang nade-depress or napapraning when it comes to love kasi ayaw nilang mawala yung tao na yun sa buhay nila. So they tend to create actions without thinking about it twice first, 'di ba? So makakagawa siya ng maraming ganun. And this will put your ex into a situation na gagawa siya ng desisyon to finally call off this wedding. Yan. You see? Kapag galing talaga sa agaw ang isang pag-ibig, it will never work. Jolter. Okay? So, yeah! Omo. So, ito yung mga mensaheng nakuha natin here for this. Maybe not really the story moving in patungkol sa'yo, pero I think ito ang bagay na gustong malaman mo ng universe dito. Maraming salamat sa oras mo and muli ako po si Yan, Sarang Heyo Love and Light. Annyeong!